Sa episode ngayong araw, masasaksihan natin ang matinding tagisan ng emosyon at taktika. Habang sinusubukan ni Calix at Lara na bumuo ng plano sa gitna ng payak na buhay probinsya. Isang malaking dagok ang yumanig sa kanilang mundo. Isang engranding proposal na hindi inaasahan ni Lara sa harap ng napakaraming tao. Pinilit ni Lara na maging matatag at gamitin ang pagkakataon para makakuha ng ebidensya laban sa mga Aquino, ngunit sapat na nga bang kanyang katapangan para makaligtas sa mapanlinlang na mga kamay ni Santiago? At sa kabilang banda, unti-unti na rin nagkakalamat ang ugnayan ng mag-inang Amelia at Santiago dahil sa isang babae. Sinong tunay na nagmamahal at sinong gagamit lang ng kapangyarihan para makuha ang gusto? Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Simulan na natin. Welcome, Calix. Puro ka pasalamat. Huwag kang mag-alala at nakasuporta ako sa'yo. Kahit na anong mangyari, kakampi mo ko. Hinalikan nitong kanyang kamay. Ang mabuti pa, matulog na tayo. Alam kong pagod ka. Ani ang hinila ng binata, papasok sa loob. Tahimik ang paligid, tanging kuliglig at huni ng mga palaka ang maririnig. Sa loob ng kubo, isang lamparang digas ang nagsisilbing ilaw. Sa gitna ay may isang kwarto na may malapad na papag na gawa sa kawayan. May banig na nakalatag at dalawang unan at kumot na natiling nakatayo si Calix, halatang naiilang. Sanay ito sa malambot at nakutsyon at malamig na aircon, pero ngayon ibang mundo ang kinasadlakan. Napakamot sa batok at tila nagtataka si Calix. Dito, tayo matutulog. Nakangiti siya habang inaayos ang banig. Oo naman. Bakit? First time mo rin ba na matulog sa papag? Napabuntong hininga at napangiti rin. Lara, lahat ata ng bagay dito first time ko. Natawa siya, saka siya lumapit sa tabi nito at tumakbay. Minsan ka lang namang matutulog ng walang kutsyon. Tignan mo, mas malamig pa dito kaysa sa kwartong may aircon. Hindi tayo pwede sa mga hotel magstay o sa kondo. Baka may makakita. Nahiga siya sa isang gilid. Si Calix naman sa kabila. Malitang papag, halos magkadikit ng kanilang mga balikat. Umingit nga sa bigat ng lalaki. Luma ng papag. Ang bigat mo, sana wag tayong bumagsak. Ani ang natatawa. Bawat biling ni Calix ay lumalangit-ngit. Nagtatawanan sila. Hoy, wag kang malikot. Baka akala ni Tatay Sandro kung anong ginagawa natin. Hindi ko akalain na green-minded ka pala ha. Anito nakasubsob sa leeg niya at tumahalik na. Calix, tama na. Dinig na dinig tayo sa sala. Baka magising si tatay. Bumitaw naman ito at yumakap. Hindi ko akalaing ganito na kahit simpleng lugar, parang kumpleto na basta kasama ka. Hindi siya sumagot agad pero napangiti siya at dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Wala sa lugar ang saya, nasa kama. Good night, Calix. Pagkaraan ng ilang minuto, tila hinihila na siya ng antok. Bumaling siya at dumantay ang ulo sa balikat ng lalaki. Good night, Lara. Napangiti si Calix. Sa kamarahang hinaplos ang mukha niya. Pinikit na rin ito ang mga mata at tila nakaramdam to ng kapayapaan. Pagising nila kinabukasan, sinalubong sila ng malamig na hangin at amoy ng bagong ararong lupa. Sa malayo tanaw ang bundok at palayan na kumikislap sa ilalim ng araw. Nakangiti si Lara habang nilalanghap ang hangin. Dito muna tayo magtatago ng ilang araw. Tahimik, ligtas at sariwa ang hangin. Mas makakapag-isip kang mabuti. Inabot nitong lumang damit kay Calix. Isuot mo munang mga to. Mamaya pupunta tayo sa palengke para bumili ng damit at gamit mo. Napatingin to sa lumang damit at shorts. Naku, pasensya ka na. Kailangan malabhang yan suot mo. Damit to ni tatay noon na hindi niya na naisuot. Hindi, okay lang. Nahihiya ako sa abalang dulot ko sa inyo. Sus, maliit na bagay. Everything will be alright. Baka kabalik ka din sa dati. Naglakad sila papunta sa maliit na sakahan ni Tatay Sandro. May kubo sa gilid ng bukid. May mga manok na nagtitilaukan at kalabaw na nakatali sa puno ng mangga. Ah, gising na pala kayo. Halika na, Calix. Dito mo matitikman ang totoong buhay probinsya. Kain na kayo at handa ng almusal. Pagkatapos kumain ng agahan, niyaya ni Tatay Sandro si Calix. Pinahawak ni Tatay Sandro ditong lubid ng kalabaw. Nanginginig ang mga kamay ni Calix at halos matumba nang biglang umusad ito.
Tawa siya ng tawa. Calix, kung ang mga tao kaya mong kontrolin, kaya mo yan. Mabait si Tikoy. Napakamot na lang sa batok si Calix pero sumabay din sa tawa. Namahinga sila sa ilalim ng punong mangga. Parang ibang mundo dito, walang ingay, walang kamera, walang gulo. Kung pwede lang dito na lang tayo. Ilang araw lang pwedeng magtago, hindi pwedeng habang buhay. Kailangan mong bumalik at lumaban. Sa mesa, nilatag nilang mga dokumentong nakalap nilang parehas. Mga kopya ng email at kontrata. Pinaplano nila kung paano harapin sina Santiago at Doña Amelia kung makakahanap pa tayo ng saksi o ng taong pwedeng tumistigo laban sa kanila. Mas mapapadali ang laban, ani Calix. Tatawagan ko si Jessa, sasabihin ko na pagmunman at kausapin ng mga tsismosa niyang kaibigan na tulungan tayong kumalap ng ebidensya. Ilang oras pa silang nag-usap habang magplano hanggang sa magpaalam siya. Calix, kailangan kong pumasok sa Aquino Group bukas. Baka magkahinala silang magkasama tayo. Titignan ko din ang sitwasyon sa Megawide. Lara, nag-aalala ko sa'yo. Baka mapahamak ka. Baka may ibang plano sila. Wala akong tiwala kay Santiago. Huwag kang mag-alala. Kaya kong sarili ko. Basta kung sa tingin mo mapapahamak ka, unahin mong kaligtasan mo. Magaan ang loob ni Lara pagbalik mula sa probinsya. Kahit paano, nakahanap sila ng lakas sa piling ng isa't isa. Ngunit hindi niya inaasahan ang bumungad pagpasok sa lobby ng Aquino Group. Pulang carpet, mga bulaklak na nakahilera at isang maliit na stage. Marahan siyang naglakad. Nakatayo si Santiago, naka-black suit at may hawak na kahon na may lamang kumikislap na diamond ring na minsan niya nang tinanggihan. Nagsisigawan ng mga empleyado. May mga kamera, may media at lahat ng mata nakatutok sa kanya. Bakas ang pagkabigla sa mukha niya. Lumapit si Santiago, nakangiti ng todo. Lara, gusto kong ipahayag ang tapat kong pag-ibig na nagsimula noong tayo nasa elementary pa lamang. Dala ko sa puso kong damdamin ko sa'yo noon at hanggang ngayon, I want to spend my lifetime loving you. Will you marry me? Tumigil ang mundo niya. Nalamig ang kanyang mga kamay. Sa gilid ng kanyang paningin, kita niyang mga empleyadong nag-cheer. May iba naman na kumukuha ng video. Hindi niya maibuka ang bibig. Sa loob-loob niya, halos mapunit ang puso niya. Alam niyang hindi niya kayang ipahiya ito sa harap ng napakaraming tao. Ngunit paano naman si Calix? Paanong pangako nilang pagtutulungan at pagmamahalan? Naramdaman ni Lara, nanginginig ang kanyang tuhod. Kung tatanggi siya, masisira si Santiago sa harap ng lahat at baka maging mitya pa ng mas matinding galit nito laban kay Calix. Ngunit kung tatanggapin niya, kahit na kunwari, masasaktan si Calix ng labis at pati si Santiago na rin kung paasahin niya. Lumod sa harap niya si Santiago, nilahad ang singsing. Please Lara, bigyan mo ko ng pagkakataon. Sa harap ng lahat ng taong naririto, sa harap ng mundo. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Nagsimula nang sumigaw ang mga tao. Say yes, yes! Napakipit siya at ang bigat ng sitwasyon ay halos lamunin siya. Sa isipan niya, ang larawan ni Calix, ang ngiti nito, ang mga mata nitong puno ng pag-asa ay lumitaw. Kasabay nun, naramdaman niyang malamig na semento sa ilalim ng mga paa niya. Ang pressure ng mga matang nakatingin at bago pa siya makasagot, nilapit na ni Santiago ang singsing sa kanyang daliri. Huminga siya ng malalim, pilit pinipigilan ang panginig ng kanyang tinig. Lahat ng empleyado at media ay nakatutok sa kanya. Santiago, hindi ako handa, mahina niyang sabi. May hindi yata nadinig ni Santiago kaya nilapit itong sarili sa kanya. Biglang tumugtog ang banda ng isang usong love song. I don't take no for an answer, bulong nito. Biglang umiti si Santiago pagharap sa mga tao, parang walang narinig. Malakas at puno ng kumpiyansa, tumingin sa media at mga tao. Narinig niyo? Lara said yes. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga tao bago pa siya makapagsalitang muli. Mabilis na kinuha ni Santiago ang kamay niya at sinuksok ang singsing sa kanyang daliri. Nagulat siya at pilit hinuhugot ang kamay, ngunit mahigpit ang hawak nito. Santiago, kasunod ang mahigpit nitong yakap. Halos hindi na siya makahinga. Kita ng lahat ang eksena at sa mga kamera. Ang larawan ay malinaw. Matagumpay ang proposal. Congratulations, Santiago at Lara. Future Mr. and Mrs. Aquino, anang isang reporter. Habang nakayakap si Santiago, pinilit niyang ngumiti ng bahagya.
Sa bagay, kailangan niyang mapalapit sa lalaki hanggang makakuha ng ebidensya. Pagkatapos ng engranding proposal sa lobby, agad na hinila siya ni Santiago papunta sa isang pribadong silid. Hindi na itong maamot lagi nakangiting Santiago na nakasanayan niya. Kita sa mukha nitong pigil na galit at ang pangay na kadiin at ang mga matay na lilisik. Santi, mali ang nangyari kanina. Hindi ako pumayag. Hindi ako nagsabi ng oo. Ikaw lang nagsabi. Ayaw kitang mapahiya sa harap ng mga tao dahil kaibigan kita. Napakuyom ng kamao si Santiago, pilit pinipigilan ang boses na tumaas. Lara, bakit? Bakit hindi mo ko kayang piliin? Ako na to. Bilyonaryo at madaming babaeng nagkakandara pa, mapansin ko lang. At sa halip na sagutin ako, tumanggi ka. Lumunok siya't nanginginig ang boses. Dahil hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Hindi ikaw ang mahal ko, Santiago. Malinaw naman sa iyong damdamin ko noong una pa lang. Sandaling natahimik ito, pero lalo lang nagdilim ang anyo. Unti-unting tong lumapit kay Santiago, nakatitig ng mariin sa kanya. Si Calix. Siyang dahilan, hindi ba? Hindi niya alam kung paano sasagot, ngunit alam niyang halata na sa mga mata niyang kasagutan. Alam mo ba, Lara, masigit na ako sa kanya. He's a loser. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang kumpanya. Ako ang narito. At kaya kitang bigyan ng marangyang buhay. Ako ang dapat mong piliin. Umiling siya, nagsisimula ng mamasang kanyang mga mata. Hindi sa kapangyarihan o yaman ang basihan ng pagmamahal. Kahit kailan hindi. Mas lalo pang tumalim ang tingin ni Santiago. Biglang nagbagong anyo niya. Baka pag-initan nito si Calix. Santi, kasal pa rin kami ni Calix. Iniisip ko din ang reputasyon mo. Tutulungan kitang maayos ang annulment. Tapos magpakasal na tayo. I'm willing to give to you everything. Iwan mo si Calix. Akong piliin mo. Mahal na mahal kita, Lara. Matagal na kitang hinihintay. Habang patuloy na nagsasalita si Santiago, mabilis na gumana ang isip niya. Alam niyang nasa alanganin ni siya, pero baka may makuha siyang impormasyon na makakatulong kay Calix. Dahan-dahan niyang kinapa ang loob ng kanyang bag at nang makapa ang maliit na recorder, pinindot niya ito ng palihim. Umupo siya, kunwaring kalmado tumitig kay Santiago. Santi, bakit mo nga ba ginagawa to? Bakit kailangan pabagsakin ng mega wide? Ano ba talagang dahilan? May sarili ka namang kumpanya. Tumigil si Santiago sa paglalakad sa loob ng opisina. Humarap ito sa kanya sa ngumisi ng mapait. Hindi ito tungkol sa kumpanya lang, Lara. Huwag ka nang makisali sa gulo. Kung ayaw mo mapahamak kayong mag-ina. Napalunok siya pero pinanatili ang kunwaring pagtataka sa kanyang mukha. Santi, nung huli kami nakita ni Calix, nabanggit niya na magkapatid kayo sa ina. Parang malito. Hindi ba dapat nagtutulungan ang magkapatid? Kapatid? Anong pinagsasabi mo? Wala akong kapatid at kahit kailan, hindi ko kikilalanin ang hambog na yon. Huminga siya ng malalim. Isang pamilya kayo, bakit kailangan humantong sa ganito? Kilala kita, Santi. Mabuting tao ka. Kaya ako nakarating sa kinalalagyan ko ngayon ay dahil sa pagkamuhi sa pamilyang binuo ng nanay ko habang iniwan kaming mag-ama. Pero kapatid mo siya. Dapat magtulungan kayo. Wala akong kapatid. I hate him. Santi, pareho lang kayong biktima ng maling desisyon ng nanay niyo. Lara, kung yun ang inaalala mo, kaya kitang proteksyonan kahit sa nanay ko. Bakit? Anong masamang balak ni Doña Amelia? Basta, hindi ka dapat dumikit kay Calix. Akong piliin mo. Hindi kita sasaktan. Ituturing kong sa akin si Katie at akong magmamana ng lahat ng yaman. Hindi lang ng mga Aquino, kung hindi pati na rin ng mga Toledo. Santi, hindi mo kailangang gumawa ng masama para lang sa pera. Matagumpay ka na sa buhay. Hindi ko pwedeng biguin ang nanay ko. Proud siya sa mga achievements ko. At nangako siyang aalagaan na ako kapag nakuha ng mega wide. Habang patuloy sa pagsasalita, kinapa niyang recorder sa loob ng kanyang bag. Habang nagsasalita si Santiago, ang maliit na pulang ilaw sa loob ng bag ay kumikislap. Patunay na nakabukas pa ang recorder. Biglang lumapit si Santiago tuminto sa tapat ni Lara. Yung muko ito nakatitig na direkta sa kanya. Lara, please, choose me. Matagal na ako naghihintay. Isa ka sa dahilan kaya ako nagsikap. I want to impress you. I'm so much better than Calix. Nalamig ang mga mata niya, bahagya siyang napaadyas ng bag sa kanyang kandungan. Kunwari inaayos lamang, ngunit nagduda to. Anong hawak mo dyan?
Anitong nakakunot noo, agad kinuha ni Santiago ang strap ng bag, pilit niyang hinahatak palapit sa kanya. Napakapit siya, pinilit ngumiti. Ha? Wala. Mga gamit ko lang ito. Pambabae, Santiago. Hindi mo kailangang makita. Ngunit hindi pa rin ito bumibitaw. Hinila nitong bag at bahagyang bumukas ang zipper. Sa isang iglap, sumilip ang dulo ng maliit na recorder. Nalaki ang mata niya agad nitong tinakpan ng kamay. Hoy, wag kang ang bastos. Baka kung ano pang makita mo. May feminine napkin dyan. May monthly period ako ngayon. Napahinto si Santiago. Kitang pag-aalinlangan sa muka hanggang sa marinig nilang biglang pagkatok sa pinto. Sir Santiago, nandito na po yung legal team para sa board meeting. Saglit na natigilan ang lalaki, napatingin ito sa pinto at dahan-dahan itong binitawan ang bag niya. Nakahinga siya ng maluwag, pilit pinapanatili ang composure kahit na kumakabog ang dibdib. Hindi pa tayo tapos, mag-usap tayo ulit mamaya. Tumalikod ito at pinuksan ang pinto, naiwan siya sa loob ng opisina. Sa sandaling yon, mabilis na pinatay ni Lara ang recorder at sinilid ng maayos sa bag. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya. Pero kahit na paano, may ebidensya siyang nakuha. Mag-isa si Calix sa maliit na kubo, nakatanaw sa bintana. Hindi siya mapakali, hawak-hawak ang cellphone pero wala pa ring tawag o message mula kay Lara. Walang internet at signal. Dali-daling tumayo si Calix nang may madinig na tunog ng sasakyan. Luther, butit hindi ka naligaw. Aniya, nang mabungaran ng kaibigan. Hindi naman, heto dala kong laptop at ilang files na pinapadala mo. Kumusta ka? Nag-aalala ako sa'yo. Pati daddy mo tumatawag sa akin. Okay naman ako, inalagaan ako ni Lara. Aniyang pinapasok ang kaibigan sa loob. Medyo nag-alinlangan si Luther na magsalita. Nga pala, may kumakalat na balita. Baka hindi mo pa alam. Ang headline sa Business World, tinanggap daw ni Lara ang proposal ni Santiago. Lalaki ang mga mata niya, parang tinamaan siya ng sibat sa dibdib. Imposible. Hindi gagawin ni Lara sa akin yun. Pero bro, may video footage. Panoorin mo. Anitong kinuha ang cellphone na tinanap ang post at inabot sa kanya. Napapikit siya, pilit nilalabanan ng sakit at pagdududa. Naalala niya mga usapan nila, ang yakap, ang mga pangako na walang iwanan. Hindi ko alam, pero kilala ko si Lara. Hindi siya ganun. May dahilan kung bakit siya pumayag. Babalikan niya ako dito. Sa loob ng maluwag na mansyon, nakaupo si Doña Amelia sa isang antik na upuan. Sa tapat nito, nakatayo si Santiago, halatang mainit ang ulo. Santiago, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Kung talagang gusto mong magtagumpay, kailangan mo ng dalagang malinis ang reputasyon bilang asawa. Hindi yang si Lara. Kasal pa siya kay Calix at may anak na. Ano bang nakita mo sa kanya? Parehas kayong utub-uto ng kapatid mo. Nangingit-ngit ang panga niya, ngunit pinilit niya magpakahinahon. Nay, huwag mong lalaitin si Lara. Hindi siya hadlang sa akin. Hindi siya kahihiyan. Siya ang babaeng mahal ko at kung ayaw mong tanggapin yun, problema mo na yun. Tumawa ng mapait si Doña Amelia, umiling habang umiinom ng alak. Pag-ibig, anak ang pag-ibig ay para sa mahihina. Ang kailangan natin ay pangalan, kapangyarihan at ang kumpanyang matagal ng hawak ng mga Toledo. Hindi ka pwedeng matinag lang sa isang babaeng may anak na. Mas mainam pang humanap ka ng dalaga, walang sabit at mas madaling bihisan bilang asawa ng isang Aquino. Hayaan mong ipakilala kita sa mga anak ng amiga ko. Humigpit ang kamao niya pero nanatiling nakatayo ng tuwid. Hindi siya ordinaryong babae. Hindi siya trophy na ipapakita sa mga tao. Siya ang mundo ko. At kahit ano pang sabihin mo, hindi ako maghahanap ng iba. Hindi ko kayang ipagpalit si Lara. Matagal ko na siyang hinihintay na mahalin ako. Nanlisik ang mga mata ng Doña Amelia. Ngunit sa ilalim ng kanyang galit ay may bakas ng pagkabahala. Kung ipipilit mong babae na yan, baka pati ikaw madami sa galit ko. Tandaan mo Santiago, kung gusto mong mahalin kita at magkasundo tayo, sumunod ka sa mga utos ko. Kung ayaw mong, nabiti ng salita ngunit malinaw ang banta. Hindi siya umatras, bagkus tinitigan niyang ina. Puno ng galit at determinasyon. Kung kailangan kong lumaban sa lahat, kahit na sa'yo gagawin ko. Dahil hindi ako papayag na hindi mapasakin si Lara. Nasisiraan ka na ba? Mas mahalaga bang babaeng yan kaysa sa akin na yung ina? Sinong pipiliin mo? Nanginginig ang katawan ni Santiago. Pinilit ang hindi magwala at lumuha. Ngunit sa dami ng taon ng sama, ng loob na kinikimkim niya,
Hindi niya na napigilan ng sarili. Nanay, mula bata pa lang ako, iniwan mo na ako. Hinahanap-hanap kong yakap mo, ang kalingong pero wala ka. Habang pinagmamasdan kong ibang batang sinusundo ng magulang nila. Ako lumaki na palaging nag-iisa. Napatigil si Doña Amelia, bahagyang napayuko, ngunit agad ding bumalik ang malamig na anyo. Hanggang ngayon, ang tanging hinihingi ko sa iyo ay pagmamahal, nanay. Pero hanggang ngayon, pinagkakait mo pa rin. Ang mahalaga sa iyo ay pera, kapangyarihan at sarili mong ambisyon. Kailan mo ba ako tinuring na anak? Kailan mo ba ako pinili? Nanginginig ang tinig niya, ngunit diretsong titi kay Amelia. Hindi ako bulag. Alam kong ginagamit mo lang ako para sa laban mo sa yaman ng mga Toledo. Wala kang iniisip kundi ang sarili mo. Makasarili ka. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa sala. Nakapikit si Doña Amelia. Nanginginig ang balikat. Bigla itong tumayo. Inangat ang kamay. Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi niya. Nabaling ang mukha niya. Nag-init ang balat, ngunit hindi siya kumibo. Nanatili siyang nakatayo. Tinitigan ng kanyang ina ng diretso habang si Doña Amelia hingal na hingal at nanginginig ang kamay na nakasampal sa anak. Huwag na huwag mong kalilimutan kung sino nagbigay ng buhay sa'yo. Ako ang nanay mo't wala kang karapatang sawayin ako. Nanatiling nakatitig lamang siya. May kirot at galit sa mga mata, ngunit hindi na nagsalita. Sa halip tumalikod siya. Iniwan ng kanyang ina na nanginginig sa galit at hinahabol ang hininga. Nakakakilabot ang mga pangyayari, hindi ba? Sa bawat takbang ni Lara at Calix, lalong nagiging madilim ang mga plano ng kanilang mga kalaban. Ngunit sa gitna ng bawat pagtataksil at banta, nakikita natin ang isang katotohanan na hindi matatawaran. Ang pagmamahal na totoo ay hindi kailangan ipagsigawan sa harap ng maraming tao para patunayan ang halaga nito. Mga kasummer, ang aral ngayong araw ay tungkol sa respeto at integridad. Nakita natin kung paano pinilit ni Santiago na makuha si Lara sa pamamagitan ng pananakot at yaman, habang si Lara naman ay nagpakita ng katapangan sa kabila ng takot. Tandaan natin, ang tunay na lider at tunay na nagmamahal ay marunong rumespeto sa hangganan ng ibang tao. Hindi lahat ng bagay ay mabibili ng pera at lalong hindi kayang diktahan ng kapangyarihan ang nilalaman ng isang pusong tapat. Salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Ano kayang susunod na hakbang ni Calix ngayong hawak niya ng katotohanan tungkol sa proposal? At hanggang kailan magtitiis si Lara sa piling ni Santiago? I-like, mag-comment at i-share ang video na to para mas lumaki pa ang ating community. Ako ang inyong narrator na si Miss Maria. Hanggang sa muli nating pagkikita.